kung alam niya na may mali ang kanyang kaibigan, pero hindi niya masabi dahil baka magalit. Malaki ang utang na loob. Yung utang na loob, yun ang kung kaya hindi niya siguro mapagpaliwanagan yung kanyang kaibigan. Nagkakasala raw ba? Anong masasabi? Alam mo, Kuyanin, dito sa nagtatanong, kasi ang pinakamaganda, sabihin Opo. no? Huwag matakot. Amen. Yung katotohanan ay isiwalat. No? Pero, sa magandang pangungusap. Amen. Marami kasing mga pangyayari kung minsan, mayroong nagsasabi, nagagalit yung tao, no, kahit maganda ang layunin niya, dahil hindi maganda ang pagkakasabi. Amen. Pero kung maganda yung pagkakasabi mo at mahiwatigan ng pinagsasabihan mo na mali ang kanyang ginawa o mali yung kanyang ginawi, ay pasasalamatan kanya. So, malaki pong pagkukulang, hindi naman siguro napakalaking kasalanan, pero may pagkakasala pa rin tayo. Kasi may pananagutan tayo sa ating kapwa Diba? Ang sabi nga ng kanta sa may pananagutan tayo sa kapwa natin. So, ang pananagutan yan, ang isang bagay na halimbawa, meron kang alam, hindi mo sinabi, abay, meron kang dapat na magawang mabuti, hindi mo ginawa. May tinatawag nga doon sa English, sin of omission. Diba? So, yun ang sinasabi nila. Meron kang dapat gawin, hindi mo ginawa. Yun ang sin of omission. Yung pangyayari, kung pinayuhan mo siya, bilang kapatid mo sa Panginoon, hindi siya nakinig sa iyo, nagawa mo yung tungkulin mo sa Kanya. Ang pananagutan mo sa Diyos, nawala. Amen. Wala ka ng pananagutan sa Diyos dahil ginawa mo yung tungkulin mo sa kapwa mo. Hindi ka pinakinggan ng kapwa mo o dun sa kaibigan mo o sa kakilala mo, wala ka na rin pananagutan sa Diyos dyan. Amen. Huwag kang matakot sa magagalit sa iyo. Basta't ang alam mo, ginawa mo yung tungkulin mo, pero sa magandang pananalita. Hindi doon sa nakakasyak. Amen.